Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang resulta ng SWS survey conducted May 2 to 6. So ito na may resulta dito yung Magic 12. Ito post ng News 5. Okay, so basahin ko ang resulta. Number 1, Erwin Tulfo, 45%. Number 2, Bongo, 43%. Number 3, Tito Soto, 37%. Number 4 and 5, tay sila, Lito Lapid and Ben Tulfo, 34%. Number 6, Ping Lacson, 32%. Number 7 and 8, tay sila, Abi Binay and Bato de la Rosa at 31%. Number 9 and 10, tay sila, Camille Villar and Pia Cayetano at 30%. And number 11 and 12, tay sila, Bong Revilla and Amy Marcos. So, kung i-compare natin ito sa resulta ng Pulse Asia, halos similar. May counting variation lang. Sa Pulse Asia survey, ang nangunguna doon si Bongo, pumapangalawa si Erwin Tulfo. So dito, nagka-exchange place lang sila. Sa Pulse Asia survey, pasok sa Magic 12 si Willie Revillame. Kaya sina Camille Villar at Amy Marcos medyo alanganin. Dito sa SWS, nawala si Willie Revillame. Kaya pasok si Camille Villar and Amy Marcos. So, dito, klaro na nasa winning circle na sina Camille Villar and Amy Marcos. Ang tanong, nakatulong ba yung endorsement ni VP Sara kay Senator Amy and Camille Villar? Ano sa tingin nyo? Kung ako ang inyong tanungin, I can tell na nakakatulong. Kasi malakas pa ang endorsement ni VP Sara. Noong una, malayo na si Senator Amy. Mababa. Ngayon, pakyat na siya ng pakyat. Mula nung palagi nang magkasama si VP Sara at Senator Amy, mula nung sinimula ni Senator Amy yung Senate investigation, yung pagka-aresto, pag-kidnap kay PRRD, hanggang nagsampa siya ng reklamo sa ombudsman. At ang ombudsman mabilis na kumilos, pinapasubmit na ng counter affidavit yung 5 government officials na inireklamo. So, tingin ko, mga plus factors ito, pabor kay Senator Amy and Camille Villar. Okay? So, nakatulong yung endorsement niya. I don't know sa inyo kung ano sa tingin nyo. Basta yan ang tingin ko. Binasa ko ang mga comments dito sa post ng Marami ang hindi naniniwala sa survey na ito. Sabi na, mind conditioning. Mind conditioning. Well, kanya-kanyang pananaw tayo. Basta ko, ang binabantayan ko ng mga surveys na credible, malapit sa katotohanan, SWS, Pulse Asia, WR Numero, at saka Publicus Asia. Yang 4 na yan. Yung alanganin, yung halos hindi ako maniwala, yung Tangery at saka Okta Research. Yung Tangery, grabe yung last research nila na ang top performing government agency is Congress. Wow naman. Ang taas ng rating ng Congress. Tapos
Ito naman Okta Research, nako, ang taas ng rating ni BBM. Napakataas. Ikumparar mo, Okta, napakataas ang rating ni BBM. Pagdating sa rating niya sa Pulse Asia at Publicos Asia, napakababa. Kaya, bantayan po natin itong mga survey groups nito. Basta ko, naniniwala ko sa survey ng Pulse Asia and SW. So, dito sa survey na ito, result ng survey, so ang nakakapasok lang is sa PDP Senator Bato and Senator Bongo. So, hindi na kasi na-publish dito pang ilan yun, Congressman Marcoleta. Sa Pulse Asia, sumusunod sina Congressman Marcoleta, Jimmy Bundok, Attorney Vic Rodriguez, and Philip Salvador. I hope na dito sa survey ng SWS, sumusunod din. Kaya may pag-asa pa tayo. Huwag kayong madiscourage. Basta, magkaisa lang po tayo, Duterte. Ito na, ito yung sample balot namin, Duterte, nandyan, idinagdag lang namin si Senator Amy Marcos and Camille Villar. Sana paglabas ng endorsement ng iglesia, maraming isasama nila na PDP. Malaking bagay yan. May Iglesia ni Cristo, may KOJC na malalaki ang membership. Doon medyo So anyway, these are just surveys. Huwag kayong umaasa pa rin ako na mas dadami ang makakapasok na PDP. So, sigurado na dyan si Bongo and Bato. Aasahan natin sa dasal at pagtutulungan natin Marcoleta, Rodriguez, Bundok, and Philip Salvador. Yan yung mga So, 6. Kung manalo sina Camille Villar at Amy Marcos, di may 8 tayo na, May 8 tayo na senador na tutulong sa impeachment ni VP Sara. Di, wala na tayong problema. Silang mamumblema sa 2028 dahil paano nila ngayon tatalunin si VP Inday Sara, the next president by 2028. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ron mo na po ni ang nang kinahanglan og tabang ug mo na ni makita sa gawas nga bahin sa iyang balay, sa iyang atop o kagubaon na gyud. Ayo. Dayon. Maing odto. Dito sa ang buslot sa among balay. Ano siya? Mga dako na gid kayo. Bisi. Og karon manguha na ka og kahoy kay matagaan na mo og sen lansang pako plinsen. Manguha na gyud mi. Og pila na ni katuig ang inyong balay? 5 na. 5 pa katuig. Oo. Og karon unsa imong masulti nga matagaan na ka og sen lansang pako plinsen? Pasalamat mi sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video sa nag-sponsor ani. Oo. Dili gyud mi kabalay kung dili mi tabangan sa among pagbalay tungod kay lisod among pagpuyo. So pila day mo kapuyo dinani? 4 akong anak. Ay duha imong anak. So unsa day inyong panginabuhian? Kung di mi makamuso, di gyud mi makakaon. Ug di sad mi makabalay kung wala ang tabang Oh. para sa atop. So gamuso lang ang imong bana. Oo. So dili gyud mo kakaon
Kung dili dili- mi makamuso. Dili mo makamuso. Sa isa ka semana kapila siya magmuso pod imong bana. Usay isa ka semana usay ka isara usay na asad ikaduha. Ay. So salamat kaayo. Salamat.